bago tayo magsiupo, maaari bang silipin ng ilalim ng inyong mga upuan kung mayroong kalat? Pagtapos ay maaari na kayong umupo. Mayroon bang uliban sa inyong mga kaklase ngayong araw? Wala po. Mabuti naman kung ganon. Mga bata, mayroon bang nakaalala sa ating tinalakay kahapon? Meron po. Claire, ano ang ating tinalakay kahapon? Tungkol po sa kapaligiran at kabubuhay sa lalawigan at mga ating relihiyon. Magaling! Maaari bang magbigay kayo ng halimbawa, Nigel? Ang gitnang Luzon po ay mayroon sa produkto ng agrikultura. Magaling! Ngayon mga bata, bago tayo magsimula sa ating tatalakayin, mayroon akong inihindang mga larawan. Ang gagawin nyo lamang ay tutukuyin nyo kung ano ang mga ito. Maliwanag mga bata? Opo. Sa unang larawan mga bata, ano kaya ito? Mais po, teacher. Mangyari lamang na magtaas ng kamay kung gustong sumagot. Yes, Claire? Mais po, teacher. Magaling, mais. Ito ang pangalawang larawan. Ano ang nakita niyo sa pangalawang larawan? Nigel? Bundok po, teacher. Magaling, bundok. Ikatlong larawan naman, ano ang nakikita niyo? Andrea? Isda po, mga isda. Okay, mga isda, magaling. Pang-apat na larawan, ano ang inyong nakikita? Claire? Palay po, teacher. Magaling, palay. At sa huling larawan, ano kaya ang nasa huling larawan, Nigel? Mga bato po, teacher. Magaling mga bato o ang tinatawag na chromite. Ngayon mga bata, may idea na ba kayo kung ano ang ating tatalakayin ngayong araw? Claire? Likas na yaman po sa ating relihiyon. Magaling, ang ating tatalakayin ngayong araw ay patungkol sa likas na yaman o ang mga bagay na nilikha ng Diyos. Ang tatalakayin natin sa araw na ito ay patungkol sa likas na yaman sa ating relihiyon. Ano nga ulit? Likas na yaman sa ating relihiyon. Tama. Mga bata, alam niyo ba kung ano ang kahulugan ng likas na yaman? Yes, Claire? Ito po ay tumutukoy sa mga bagay na nakukuha natin sa likas, sa mga kalikasan. Tama po. Maring, sino ang may gustong magbasa tungkol sa likas na yaman? Teacher ako po. Nigel? Ang likas na yaman ay tumutukoy sa mga bagay na kukuha natin sa ating kalikasan, kagaya ng mga nabanggit kanina. Tulad ng yamang tubig na nagbibigay sa tao ng pagkain dahil sa pangingisda, daan ng transportasyon, gayon din ang pagkukunang lakas o enerhiya. Yamang lupa na ginagamit sa pagsasaka na napagkukunan ng mga pagkain palay, mais, gulay at iba pa. Yamang lubat kung saan nakakuha tayo ng mga troso at yamang mineral. Okay, salamat, Nigel. Naiintindihan niyo ba ang kahulugan ng likas na yaman? Opo! Okay. Paano niyo nasabing ito ay likas na yaman, mga bata? Giselle? Kasi po hindi po likha ng tao, teacher. Kundi Tama. ang Diyos. Tama, dahil ito ay hindi likha ng tao, kundi ito ay likha ng Panginoong Diyos. At, tama, ito'y likas na yaman dahil bahagi na ito ng kapaligiran noong pamawala pa ang mga tao. Dahil nagagamit at napagkakakitaan ang mga ito sa bawat partikular na reliyon. Sa ating reliyon, mayroong mga iba't ibang mga pinagkakakitaan. Ang reliyon 3 ay tinatawag na Gitnang Luzon. Matatagpuan dito ang mga bundok at mga baybaying dagat. Pwede niyo bang ulitin muli ang reliyon 3? Ang reliyon 3 ay tinatawag na Gitnang Luzon. Matatagpuan dito ang mga bundok at mga baybaying dagat. Okay. Mayroon ba kayong ideya kung ano ang mga lalamigan ito?
sa lalawigan ito. Mga bata, alam niyo ba ang Nueva Ecija ang pinakamaraming inani ng mga palay, kaya tinawag itong banga ng palay. Ano nga uli ang lalawigan ng umari ng maraming palay, mga bata? Okay, Claire? Nueva Ecija po. Magaling, ito ay Nueva Ecija. Alam niyo din ba, mga bata, matatagpuan din dito sa ating riyon ang maraming minahan, katulad na lamang ng ginto at tanso. Ano nga uli ito, mga bata? Ginto at tanso po. Magaling, ito ay ginto at tanso. Mayroon ding minahan ng bakal o apo o marlo na matatagpuan sa Bulacan at Bataan. Ano nga uli ito, mga bata? Okay, Claire? Minahan ng bakal abo. Magaling, ito ay mga minahan ng bakal at apog. At sa Tarlac naman ay may mga abisto. Ano ulit matatagpuan sa Tarlac, mga bata? Abisto po. Magaling, ito ay abistos. At sa Pampanga naman, may matatagpuan din dito ang mga buhangin at luwad. Ano nga uli ang matatagpuan sa Pampanga, mga bata? Okay, Giselle? Buhangin at luwad po, Turo. Magaling. Mga bata, kasama sa kayamanan ng riyon ang malawak na kabundukan ng Aurora. Zambales, marami ang matitibay at magagandang puno rito ng pinagkukunan ng tabla at poste na ginagamit sa paggawa ng bahay, upuan, mesa at aparador. Mga bata, may pakabasa sa inyo si teacher. Sino ang gustong magbasa? Okay, Claire? Pangingisda din ang isa sa pinagkukunan ng kabuhayan ng mamamayan ng Zambales, tulad ng isda, hipon, pusit, at iba pang pinagkakakitaan ng mga tao sa rehiyon. Ang mga lalawigang malapit sa tabing dagat, tulad ng Bataan, ay kilala naman sa paggawa ng asin at bako. Magaling! Pangingisda rin ang isa sa pinagkukunan ng kabuhayan ng pinagkukuhanan ng mga mamamayan ng Zambales, tulad na naman ng isda, hipon, at pusit at iba pang pinagkakakitaan ng mga tao sa ating rehiyon. Ang mga lalawigang malapit sa tabing dagat tulad ng Bataan ay kilala naman sa paggawa ng asin at bagoong at isda. Ang magandang dalampasigan o baybay dagat sa Zambales ay madalas gawing pasyalan ng mga turista. Mga bata, bakit kaya madalas pasyalan ng mga turista ang baybay ng dagat sa Zambales? Okay, Claire? Dahil po sa kaakit-akit na kaunyan po. Magaling! Isa sa industriya ng turismo sa nakakatulong sa pag-unlad o pagsulong ng ekonomiya sa rehiyon. Sa kabuuan ng sektor ng agrikultura ang nangunguna sa malaking ambag sa ekonomiya ng rehiyon. Naunawaan niyo ba, mga bata, ang ating tinalakay? Opo! Bata, bilang isang mag-aaral, paano mo papalagaan ang ating likas na yaman? Sino gustong sumagot, mga bata? Okay, Claire? Sa pamamagitan po ng pagtatanim ng mga iba't ibang halaman. Tama. Ang iyong mga sagot ay tama. Ang naunawaan ninyo, mga bata, ang ating pinalakay ngayon. Ngayon naman ay mayroon akong inihandang gawain para sa inyo. Sino ang nais magbasa ng panuto? Yes, Giselle? Isulat ang titik T kung ang pahayag ay tama at titik M kung ang pahayag ay mali. Individual na pagsusulit. Ngayon ay bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sagutan ang ating gawain.
Tapos na ba kayo mga bata? Opo! Ngayon naman ay ating sisikhan ang inyong gawain. Sino ang nais sumagot sa number 1? Yes, Isel? Paano mo bang basahin mo yan? Ang rehiyong tatlo ay binubuo ng 7 lalawigan. Tama po, Teacher T. Tama. Maraming salamat, Isel. Sa number 2, sino ang nais na sumagot? Yes, Isel? Gitnang Luzon ang may pinakamalawak na kapatagan sa Pilipinas. Ano ang iyong Tama po, sagot? teacher. Tama. Sa ikatlong naman, sino ang nais na sumagot? Yes, Isabel? Sambales ang umani ng pinakamaraming palay sa Liniwan, kaya tinawag itong bangan ng batay. Ano ang iyong sagot? Mali. Tama. Sa ika-4, sino ang nais sumagot? Yes, Isel? Ang lalawigan ng Bataan ay kilala sa paggawa ng asit at bagoong isda. Tama po, Teacher. Letter E. Sa number 5, sino ang nais na sumagot? Yes, Isel? Lalawigan ng Sambales ang madalas pasyalan ng mga turista. Ano yung sagot? Teacher, tama po. Tama. Number 6, sino ang gustong sumagot? Yes, Isabel? Pangingisda ang isa sa pinagkukunan ng kabuhayan ng mamamayan ng Sambales. Ano ang iyong sagot? Tama po, T. Magaling. Sa number 7, sino ang sumagot? Yes, Isel? Matatagpuan ang mga bundok at baybayin dagat sa rehiyon. 4. Ano ang iyong sagot? Bali po, teacher. Number 8, sino ang nais na sumagot? Yes, Isel? Kayamanan ng rehiyon ang malalawak na kabundukan ng Aurora at Sambales. Tama po, Teacher T. Magaling. Ang sigla mo naman, Isel? Thank you, Teacher. Sa number 9 po, sino ang gusto sumagot? Yes, Isabel? Ang rehiyon ay pinaguri ang kamalig ng Pilipinas o Rice Granary of the Philippines. Ano ang iyong sagot? Tama po. Magaling. And last number, sino ang gusto sumagot? Yes? Lizel? Sa Sambales matatagpuan ang malaking deposit ng Kuwait, Kalso at Ginto. Tama po, teacher. Talagang ang nauunawaan ninyo ang ating tinalakay ngayong araw. Ngayon naman ay mayroon na naman akong inihandang gawain. Mga bata, ano ang tawag sa Rehiyon 3? Ano nga ulit ang tawag sa Rehiyon 3? Vietnam Luzon po, Teacher. Tama po, ang tawag sa Rehiyon 3 ay Gitnang Luzon. Mga bata, ilan nga ulit ang binubuo ng lalawigang sa Rehiyon 3? 7 lalawigan po, Teacher. Tama po, ito ay binubuo ng 7 lalawigan. Ano-ano ang mga lalawigan ang kabilang sa Rehiyon 3? Bata. Sige nga, Naizel, mari ka bang tumayo? Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Aurora at Sambales po, teacher. Mahusay, Naizel. Sa kabuuan, ang sektor ba ng agrikultura ay nangunguna sa malalaking ambag sa ekonomiya ng rehiyon? Opo, tama po. Ay meron akong inahanda muling gawain. Narito ang panuto ng inyong gawain. Isulat sa sagutang papel ang mga produkto na makikita sa loob ng kahon gamit ang 7 lalawigan. Malinaw ba mga bata? Opo, Teacher. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sagutan ang inyong gawain. Tapos na ba kayo mga bata? Opo. Sino ang nais
Sino?